Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, Sabah. So welcome back sa ating Pilipinas News Channel. So gusto ko pong batiin muna kayo ng Happy New Year sa inyong lahat. Saan man kayo naroon sa Luzon, Visayas at Mindanao. At ganoon din sa ating mga OFWs around the world. Okay? Magandang maligayang Pasko at manigong bagong taon po. Belated po sa inyong lahat. Okay? Belated greetings po yun para sa inyong lahat. So ngayon po, ang ating pag-uusapan mga kababayan ay tungkol po sa mga nangyayari sa labas ng ating bansa. Nakalap po natin mga balita dito sa News 5, ang ating source po ngayon. So unang-una sa lahat ay ang nangyayari po sa South Korea dahil si Yoon Suk Yeol, no po, according sa News 5, nagtipon-tipon ang mga taga-suporta ni South Korean President Yoon Suk Yeol dahil sa pagsilbi sa kanya ng warrant of arrest matapos ang kanyang impeachment dahil sa pagtatangka niyang magpairal ng batas militar sa bansa January 1. Okay? So yun po yung nangyayari ngayon sa ating mga kapatid na nasa South Korea. Okay? At yun nga pong mga taga-suporta ni Yoon Suk Yeol na current president na katatapos nga lang pong ma-impeach dahil po sa pagbabanta or pagpaplano na magsagawa ng batas militar or martial law ay ayaw po ng mga tao na nandoon. Okay? Sunod naman po mga kababayan ay sa News 5 pa rin po tayo. Sinabi po dito, in 2025, China is expected to increase its presence around Scarborough Shoal, locally known as Bajo de Masinloc or Badjo de Masinloc, and assert its sovereignty. This could lead to more frequent and increased harassment around Badjo de Masinloc. So alam naman po natin mga kababayan na ang Scarborough Shoal ay isang lugar o isang strategic place na kung saan pinag-aagawan po ito ng bansang China at ng bansang Philippines, na kung saan sa ating boundary sa atin po talaga ito. Pero ganun pa man, ang China ay nagbabalak na i-increase or magdagdag ng kanilang presensya around the Scarborough Shoal. At ito po ay nakakaalarma mga kababayan dahil sa ngayon wala pang pag-increase na sinasabi ang China, pero marami na pong mga panghaharas na ginagawa sila sa ating mga mangingisda at ganoon din po sa ating mga Coast Guard na italaga na magbantay ng ating mga properties o ng boundary po natin dyan sa mga coastal areas, especially sa Scarborough Shoal. Ganun din, asahan po natin according dito na marami pang mga harassments ang mangyayari. So wag naman sana na dala ito sa isang war sa pagitan ng China at ng Pilipinas, dahil kung nagkaganon, magkakaroon man ng war, siguradong hindi naman natin masabing matatalo tayo as Philippines or Filipinos, pero wala pong mananalo. It's either China and Philippines will suffer losses of lives and properties. So yun lang po ang magagawa ng war. Wala naman pong pakinabang yung war na yan. So another news po na nangyari na naman po sa South Korea, isang malungkot na balita 12 hours ago according to News 5. The investigation into the crash of a South Korea passenger jet gathered pace on Wednesday as bereaved families began to prepare funerals after authorities finished formally identifying the 179 victims of the country's worst air disaster. So ito po yung binansagan ng South Korea na worst air disaster dahil ang nangyari po ay kumitil po ito ng 179 na buhay na victims. Okay? So nag-crash ang isang passenger jet. So yan po yung isa ngayong mainit na pinag-uusapan dito sa South Korea. So napakalungkot naman pong marinig yung mga ganitong balita mga kababayan dahil bagong taon. Kaya hindi na sila inabot ng year 2025 or inabot man sila saglit lang mga kababayan. So maswerte po tayo dahil hanggang ngayon nandito po tayo at buhay dahil po sa ating Panginoong Diyos na nagbibigay po sa atin ng buhay at inag-aalaw sa atin na tayo ay manatili sa mundong ito.
Kaya hanggang tayo ay nabubuhay, gawin na natin yung ating mga magagawa at makakaya para mag-spread ng love and peace, no, sa mundong ito. At because of you, because of us, we can make the world a better place. So once again, no, maraming salamat po. Yan lamang po yung mga balita po natin nakalap sa mga oras na ito. Kung nagustuhan po ninyo yung ating video ngayon, ating balita ngayon, ay paki-hit naman po yung like button dyan para i-push pa ni YouTube itong video natin at marami pang makapanood ng mga balita na talaga namang mag-update po sa inyo sa nangyayari sa loob at labas ng ating bansa. So once again, this is Pilipinas News Channel. Bumabati sa inyo ng Happy New Year at blessed year para sa inyo. Blessed health, good fortune, blessings of God this 2025. Once again, this is Pilipinas News Channel. Peace.